Alright, magandang araw. Nakatagdang humarap si dating Pangulong Duterte sa kauna-unahang pagdinig ng International Criminal Court ngayong araw, March 14, 2 p.m. local time. Okay? Local time. Ito po ay kauna-unahang pagharap niya sa ICC at ang ating pong kahilingan sana siya po ay mentally fit. Siyempre, alam natin si Tatay Digong ay medyo physically, medyo hirap na siya, Kasi meron na po siyang mga iniinda mga sakit-sakit. Pero sana ang ating kahilingan, yung kanyang uh, uh, presence of mind, yung kanyang focus, sana umayon sa kanya. Okay? So yan po mga kababayan ha. So mga kababayan ha, kamakailan, 2 days ago, nagsalita po itong tagapagsalita ng PNP na si Jen Pardo at tinatanggi niya na wala daw po pulis na nag-resign dahil sa pagka-aresto kay Tatay Digong. Kasi 'di ba, nakikita natin sa mga social media post, maraming mga pulis na di umano ay nag-resign dahil sila po ay dismayado sa nangyayari. So ngayon, yan po ay itinatanggi nitong PNP. O sabi pa niya dito sabi po ni Jen Pardo, sabi niya, ito po galing sa GMA News. The Philippine National Police dismissed on Tuesday report that some of its personnel resign in support of former President Rodrigo Duterte, who was recently arrested for crimes against humanity. So hindi po daw totoo na merong ganong pulis na nag-resign. Kaya lang, ngayong araw, meron din pong post ang, I think, pulis ito malamang pulis. Sabi niya, paki-explain nga ito, Ma'am Pardo. Sabi mo, walang pulis na nag-resign. Si Ma'am Jingjing nga nag-resign dahil di na makayanan ang mga nangyayari sa organisasyon. Napakasinungaling mo. Nakakahiya kayo. Grabe. May naniniwala ba sa PNP? Ginagawa nyo? So yan po ang hindi ko alam kung pulis ito o sibilyan tinatanong niya o pinapapaliwanag niya ito si Jen Pardo dahil sa sinasabing hindi raw totoo itong balita na may mga pulis nag-resign. So yan po and then ito po si General Torre, meron din po siyang komento dito po sa Philippine Star saka sa One News. Ito daw po sabi ni man ito po galing ito sa Philippine Star Ito daw po ay sinabi ni General Torre. Okay? In 12-hour standoff, Duterte refused fingerprinting and threatens lusot during chaotic arrest. Torre. Yan. Then, ito naman si Rimolya, si John Vic Rimolya. Meron din po siyang komento. Base naman ito sa politico.com. Okay? Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya was surprised that the camp of former President Rodrigo Duterte did not put up a fight during his arrest last Thursday. Nasurpresa daw si Rimolya na itong mga taga-suporta ng ating Pangulo ay
hindi lumaban. Okay? Alam po ninyo sa palagay ko, pinaghandaan po ito ng gobyerno. Ang pag-aresto kay Tatay Digong, sa palagay ko, yan po pinaghandaan nila. Bakit? Meron na agad naka-ready na aeroplano Ang gobyerno meron na agad na iniready na aeroplano na pagsasakyan ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang pag-transport papunta ng The Hague. Sinasabi ni Pangulong Marcos, 4 o'clock, 4:30 yata, o 4 o'clock ng madaling araw, natanggap daw nila yung warrant of arrest mula sa Interpol. Ibig sabihin, ganun kabilis, agad-agad may aeroplano. Hindi ako naniniwala doon. Malamang yan. Siguro mga 1 week, 4 days, ganon. Naghanda na sila. Nasa kanila na ang warrant of arrest. Malamang yan. Ito, ano ko lang ito Kasi, napakabilis Agad-agad may nakaready na aeroplano. Kaya lang, di ba, bago ang pag-aresto, siguro mga 1 week na balibalita na ang PNP ay may pagkilos sa Davao. Napabalita po yan May mga pag-build up ng PNP personnel. Sinasabi nga ng PNP, yun daw po ay parang practice para sa paghanda daw para sa Davao Day. Parang ganon. May mga report na yan may mga nagsasabi na baka aarestuhin na si Tatay Digong. Pero nung nagpa-press-con po ang PNP, itinanggi nila na wala daw silang hawak na arrest warrant, mapalokal o ICC, wala daw. Kasi nagpa-press-con pa ang PNP niyan Wala daw. And then, nung nasa Hong Kong si Tatay Digong, hinintay na makabalik. Pagdating ng airport, doon na siya hinuli. Okay? So ngayon, ito yan. Bakit? Ito, ano ko lang ito sa palagay ko lang ito. Bakit mas ginusto ng PNP na arestuhin si Tatay Digong sa airport sa Maynila? Kasi kung sa Davao Airport nila hulihin o kaya sa Davao City, sa bahay ni Tatay Digong nila hulihin si Tatay Digong, sigurado yan magkakaroon ng kilos ng mga taga Mindanao, ng mga Davaoeños. At pag yun ang nangyari, mahihirapan ang PNP na pigilan ang crowd. Kaya dito nila pinili, inabangan si Tatay Digong sa Ninoy Aquino International Airport. Di ba? Natunugan na yan Pinaghanda na yan malamang. At ang plano malamang, parang hindi na makakilos si Duterte, hindi na makapalag. Pagka dating sa airport, bitbitin na papunta ng Villamor Airbase. At doon, wala na magagawa yung mga suporta, taga-suporta, wala na. Diba? Okay, tama. Successful. Successful ang PNP sa pag-aresto kay Digong. Kaya lang, kapalit niyan, kasunod niyan, katakot-takot naman ng mga kaso ang kanilang haharapin. Lalo na itong team leader ng PNP na siyang umaresto kay Tatay Digong. Sigurado yan, katakot-takot na kasong haharapin nila. Katakot-takot yan, sigurado yan. Malas nyo. Malas ng
PNP, ligtas naman si BBM sapagkat si BBM ay immune, may immunity sa kaso. Ay yung PNP. Ang DOJ, kaya ligtas ba? Yung ES, si Bersamin, ligtas kaya? Ay, tanong natin, abangan natin kung anong susunod na mangyayari sa mga parating na araw. Pero ako naniniwala na may kaso yan. Meron na sa Supreme Court eh. Di ba? Sigurado yan. Ako naniniwala ako na hindi nagtatapos. Sigurado yan. Ito pala mga kababayan ay may komento kasi dito ito. Nawala itong si General Albayalde. Okay? So itong sabi ni General Albayalde, ito po may patungkol sa pag-aresto, sa pagtrato kay Tatay Digong nung siya inaresto. Okay, sabi ni General Oscar Albayalde, bastos. Ulitin ko. Bastos in a way na hindi siya na-accord ng due process niya. Pero sa nakita naman natin, paano siya tinrato, halos sabihin niya, kung hindi ka tatayo, kakalad ka rin kita. Ay doon po sa video, ang may sabi niyan, si General Torre, nakuna ng video nakapost sa social media General Torre, galit na galit. Kakalad ka rin ko yan. Galit na galit Meron pang video, kinakausap ng abogado ni Attorney Martin Delgra. Kinakausap ni Attorney Martin Delgra si dating Pangulong Duterte, siyempre bilang counsel. Ang ginagawa nito hinihila si Delgra sa kamay dito. Hinihila, ang bira ako. Ano ba to? Ang bira. Natatawa ako kay Torre. Hinihila si Attorney Delgra sa braso. Ang bira. Ito ba ay matinong pulis? Ito ba ang trato ng isang pulis sa mga sibilyan na wala namang ginagawa? Kinakausap lang. Bakit pinipigilan? Ang bira ito. Ngayon, ito pa. Ito naman si Attorney Mijaldia. Habang nagkikipag-deal kay General Torre, siyempre, inaresto ka. Natural, mayroon ka mga gustong ipaglaban mo karapatan mo. Siyempre, makipag-deal ka ng grievance mo. Akalain mo naman itong si Torre, sinisigawan itong si Attorney Mijaldia, you're under arrest. You're under arrest. Pusasan kita, arrestin kita. Pumalag itong si Attorney Mijaldia. Sige. Arrest me, arrest. Hindi naman nagawa ni Torre yata Hindi naman nagawa ni Torre. Na-arrestuhin, pusasan itong si Mijaldia. Grabe, no? Natataka ako. Sabi ko, ganun ba ngayon ang pulis? Magtrato sa mga tao na kanilang inaaresto. Yung mga yon, abogado yun. Si dating Pangulong Duterte, abogado. Si Mijaldia, abogado.
si Martin Delga, abogado, natural, ididil nila ang kanilang grievance. O, di ba? Meron silang nakitang paraan para ilaban ang karapatan, natural siyempre gawin nila yun. O, di ba? Ay, ngayon pa may sinasabi ng mga legal expert, meron daw mali sa pag-aresto, hindi sinunod ang Article 59 ng Rome Statute. Oo. Na dapat daw, nung inaresto nila, dapat dinala agad sa korte, sa competent judicial authority. At pag sinabi daw na competent judicial authority ay Supreme Court, Court of Appeals, or Manila Regional Trial Court, pwede. Wag yung DOJ, kasi ang DOJ hindi naman yan sakop ng hindi naman yan under ng judicial authority. Kasi yan ay under ng executive. Tama? Kasi kamakailan na panood ko doon sa PCO, nabanggit yan ng ng I think parang taga DOJ, na sinasabi niya dumaan daw sa tamang proseso. Okay? Hindi naman nila dinala si Digong sa competent judicial authority. Kaya sa ating palagay po, yan po ay sa mga darating na araw, may aasahan tayo ng mga legal banggaan ng legal na usapin. Sigurado yan. Ngayon siyempre tayo bilang usisero, kumbaga, nag-o-observe, iniisip natin hindi kaya ito planado na para mapahina, humina ang siyempre mag-i-eleksyon di ba? Kasi kita naman natin na ang dating Pangulo, ang lakas ng hatak niya sa supporter. Kita niyo sa Hong Kong, nag-iiyakan yung mga tao doon, mga Pilipino OFW. Parang nung makita nila si dating Pangulong Duterte, para po sila mga bata na nag-iiyakan dahil matagal na panahon hindi nila nakita ang kanilang tatay. Parang gano'n nag-iiyakan, tatay, Digong, tatay, we love you, tatay. Mga gano'n. Diba? Nag-iiyakan sila. Kaya sabi ko, grabe. Parang sabik na sabik itong mga ito. Kay dating Pangulong Duterte, kay Tatay Digong. Grabe ang kanilang suporta, pagmamahal sa dating Pangulo. Di ba? Kaya saan magpunta po ang Team Duterte, sila po ay dinudumog ng tao, ng supporter. Kita nyo naman kahit sa The Netherlands, kung nalaman ng mga tao doon, ng mga OFW doon sa The Netherlands, na nandoon na si dating Pangulong Duterte, naglabasan po ang mga Pilipino. Sinalubong po nila, kita nyo naman sa video. Matindi po ang suporta ng tao. Ngayon, naisip ko, hindi kaya ito ay taktika ng administrasyon para masigurado na manalo ang kanilang manok pagdating ng eleksyon? Siyempre nga naman, kung ang PDP at ang may hatak lang ng crowd, si Tatay Digong, naghatak ng crowd si Tatay Digong, pwedeng humina ang pambato ng PDP pag wala si Digong. Siyempre walang tao, gano'n. Pero hindi sa akin palagay, mas lalo po uminit, mas lalong gumising ang tao para suportahan ang pambato ng administrasyon ng Tatay Digong. Ito po, opinion ko lang naman ito Siyempre, tinitingnan natin kung ano ang impact nito
sa eleksyon. Okay?